Nasa original server na nga ang bagong hero na si Marcel. Ipapaliwanag ko sa inyo ng mabuti kung ano ang kayang gawin ng kanyang mga skills. Hindi mo kasi siya mamamaximize at magagamit ng maayos kung hindi mo alam ang mga mechanics at combo na ito. Yan ang tatalakayin at pag-aaralan natin ngayon. So yan, pinapakilala ko sa inyo si Marcel at si Clemar. Si Marcel yung mismong tao at yung kanyang camera ay may pangalang Clemar. Kasi may buhay din yung camera niya, guys. At siya ay isang support. Umpisa natin sa kanyang passive skill, ang Platinum Snap. Kapag ikaw ay lumapit sa kalaban, makakaranas yung kalaban mo ng frozen moment. So hindi makakagalaw yung kalaban mo, tapos magdidil ka rin ng true damage. At ang skill na ito ay merong 12 seconds cooldown kada kalaban. Nakikita nyo yung umiikot na yan sa paa ng kalaban, yan ang cooldown ng passive mo sa kanya. Kapag natapos na yung 12 seconds, pwede na ulit maapektuhan ng passive mo yung kalaban na yun. So ibig sabihin pwede mo ma-crowd control ang maraming kalaban every 12 seconds. Pero isa lang ang pag-crowd control ni Marcel sa mga kalaban. Hindi niya kayang gawin ito ng sabay-sabay. Pero okay lang yun kasi mabilis naman nag-activate yung passive mo. At alam mo ba na kapag ikaw ay nagbe-basic attack sa kalaban, nababawasan ang cooldown ng passive mo doon sa bine-basic attack mo. Kada basic attack mo nababawasan ng 1 segundo ang cooldown ng passive mo sa kalaban na yun. Sinubukan ko ngang mag-attack speed item pero nakalagay mismo sa kanyang passive, hindi ka magbe-benefit sa extra attack speed. Kaya naman hindi sobrang bilis ng attack speed ko kahit full attack speed item ako. At dahil support nga itong si Marcel, tuwing ikaw ay lalapit sa kalaban, makakagain ka ng shield. At the more na mas maraming kalaban ang maapektuhan ng passive mo, the more na mas malaki ang makukuha mong shield. At hindi lang yan, kapag gumagana yung passive mo, magkakaroon din ng shield yung kakampi na malapit sa'yo. Kaya siya naging support. Kaya pwede kang mag-Flask of the Oasis sa kanya kasi nakakapagbigay ka ng shield sa kakampi. Ang kanyang passive na Platinum Snap ay nakaka-trigger ng mga attack effects. Kaya ibig sabihin maganda kung ikaw ay naka-Thunderbelt sa kanya kasi tuwing gagana ang iyong passive, magkakastack yung Thunderbelt mo. Tapos yung damage pa naman ng passive mo ay nakadepende sa HP ng kalaban. True damage na based on HP pa, kaya masakit to sa mga makukunat na hero. Tapos kapag ikaw ay may HP item, kay Marcel, mako-convert ito into hybrid defense. Hindi tataas ang HP mo, pero mas kukunat ka naman. At alam naman natin kapag mataas ang iyong hybrid defense, mas lalakas din ang damage ng iyong Thunderbelt. Kaya pasok na pasok talaga to. At ang maganda pa dito, mas magbe-benefit ka sa mga item na may HP, tapos meron ding defense na binibigay. So hindi lang sa makunat na hero masakit si Marcel. Kahit malambot yung kalaban, kung may stack na yung Thunderbelt mo, kawawa din sa'yo. Dito naman tayo sa kanyang skill 2. Ang tinatawag na framed moment. Upon casting, magpo-focus si Clemar sa area na nakapalibot sa'yo. Meron itong loading time pero ang nasa loob nito ay may slow agad ng 20%. Tapos kapag nakumpleto na yung loading time ng iyong skill 1, may immobilize yung kalaban na nasa loob nito sa loob ng 1 segundo. Kahit ilan pa yung kalaban basta nasa loob ng iyong skill 1, may immobilize yan. Dito naman tayo sa kanyang skill 2 na may pangalang tracking shot. Upon casting, magkakaroon ng 27% movement speed etong si Marcel. At pwede mo ulit i-click ang kanyang skill para naman makapag-dash. At alam mo ba na mas bibili si Marcel kapag ikaw ay nag-skill 2, tapos ikaw ay papalapit sa kalaban? Makakagain ka ng 112 movement speed kapag palapit ka sa kalaban. Kaya kung sakaling ikaw ay tumatakas sa kalaban, huwag kang mag-i-skill 2 ng dire-diretso para makatakas. Nag-skill 2 ka, lapit ka muna sa kalaban, tapos out. Mas mabilis yung movement speed mo kapag ginawa mo to. Meron ding combo ang kanyang skill 1 at skill 2. Kapag ikaw ay nag-cast ng iyong skill 1, tapos nag-dash ka, gamit ang iyong skill 2 may iwan yung skill 1 mo sa location kung saan ka nag-dash. Maganda to pang initiate, lalo na kung nasa tore yung kalaban. Kapag tumatakas ka sa kalaban, pwede rin para ma-immobilize yung mahabol sa'yo. And last, yung kanyang ultimate na may pangalang Golden Hour. Upon casting, mapofrozen ang lahat ng bagay sa loob ng ultimate ni Marcel. Mapofrozen ang lahat ng nasa loob ng ultimo sa loob ng 3 segundo, bukod sa'yo. Sa loob din ng iyong ultimate, bibilis ang iyong movement speed. Samahan mo pa ng iyong second skill, kaya mas bibilis ka talaga. Lalo na kapag ikaw ay papalapit sa kalaban.
sure na malalapitan mo yung kalaban na matatamaan ng ultimate mo dahil dito. At alam mo ba, na kapag tinamaan ng ultimate mo yung kalaban, marereset ang cooldown ng passive mo sa kanya. Kaya pwede mo ulit itong lapitan para mag-deal ng passive damage. Kung mas matagal na crowd control naman ang gusto mo, pwede mong gawin to. Pag tinamaan mo ng ulti yung kalaban, antayin mo bago matapos yung ulti mo, bago mo lapitan para ma-crowd control ulit. Dapat mong tandaan na hindi nga pala na-flicker ang kanyang ultimate. Pero imbes na ikaw ay mag-flicker tapos sabay ultimate para ma-crowd control yung kalaban, pwede mong gawin to. Cast ka muna ng skill 1. Kapag malapit nang matapos, flicker ka para ma-immobilize sabay ultimate. Para hindi makatakas yung kalaban. Kung papanoorin mo ng mabuti, immobilized pa yung kalaban. Kaya hindi siya makatakas habang charging pa ang iyong ultimate. Kaya pwede talaga ang trick na ito kay Marcel panggulat sa mga kalaban. And yes, halos lahat nga ay napapatigil ni Marcel. Kahit yung Torre, yung atake ng Torre, yung Lord, dito Wanderer, ang hindi niya lang napapatigil ay yung base at yung mga skill na hindi projectile effect. Kaya sa susunod na video guys, ipapaliwanag ko sa inyo at ipapakita kung ano nga ba ang epekto ng ibang mga skill sa ultimate ni Marcel. Yon ang kailangan yung abangan. Yun lamang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.